Panawagan ng Senate Minority, magbitiw na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Kaugnay iba pang issue sa Senado, mapanayam natin ngayon si Senate Minority Block Member Senator Kiko Pangilinan. Senator Pangilinan, magandang umaga po. Ay, magandang umaga at sa iyo, Igan, at sa mga nanonood, nakikinig, magandang umaga. Baka ibalik sa inyo, nasa rules ba na hingin ang pagbibitiw ng isang Senate President? Strictly speaking, wala sa rules. Ang pagbibitiw ng Senate President ay depende sa 13 senador. Ito'y panawagan dahil naniniwala kami na meron pang mga kasamahan tayo sa kabila na maaari pang makumbinse dahil sa mga pangyayari nitong nakaraang 2 linggo na hindi karapat-dapat manatili pa nakaupo bilang Senate President si Senator Cayetano dahil sunod-sunod ang skandalo, kontrobersiya, pagbabaluktot ng aming mga palituntunin, a disregard of our rules, sunod-sunod mula nung nag-umpisa nung Lunes, May 11 hanggang sa ngayon. Kaya sabi ko nga, hindi ito tungkol sa isang independent Senate. Ito ay tungkol sa pang-aabuso sa kapangyarihan at sa pwesto. This is impunity. And therefore, we have to end this by asking him either to resign or convincing yung ating mga kasamahan na pumili ng bagong Senate President. Sa political history ni Senador Cayetano, mukhang hindi siya madaling pagbitiwin sa pwesto. Pero kung ito'y numbers game, nawawala na ba yung talagang mga issue sa Senado? Of course not. No? Dahil nga maliwanag sa amin, mula pa noon hanggang sa ngayon, na kinakailangan patuloy ang pag-iimbestiga sa flood control. At in fact, 7 kaming pumirma sa report na yan dahil nire-recommenda natin ang pagsampa ng kaso at pag-iimbestiga sa marami naming ilang mga kasamahan natin. So sa yan, tuloy-tuloy yan. Yan nga parang binabaluktot na naman ang katotohanan. Sinasabi, hindi daw namin iniimbestigahan ang flood control. Hindi sila pumipirma. Pag hindi sila pumirma, hindi ito mapupunta sa plenaryo para madebate. At kung gusto nilang makipagdebate, doon sa plenaryo. Pag hindi sila sumasang-ayon sa report, sabihin nila sa debate sa plenaryo. Pero ayaw pirmahan eh. Okay. So yun, isa na namang patunay na binabaluktot itong mga issue at naratibo. Sabi ni Senate President Cayetano na may personal ang minority at hindi siya binigyan ng pagkakataon. Ay, hindi ho totoo yan. Mula pa nung unang araw kasi, paano mo bibigyan ng pagkakataon? Unang-una, nag-motion sila. Sa unang araw pa lang, amendahan yung ating rules para magkaroon ng online voting. That was on the first day. At pag tiningnan natin, nandun din sa first day na biglang yung isang nagtatago ng 6 na buwan. Biglang pinapasok, pinaboto, tapos ayun. Third day, pinatakas. Tapos, nung pautukan, sabi, we are under attack. Pero hindi naman pala totoo dahil ang nagpaputok, yung tao mismo nila. At pagkatapos nung paputukan, kami pa inakusahan na meron kaming kinalaman. False accusations na kami daw umalis ng maaga dahil may kinalaman kami sa putukan. Paano natin bibigyan ng puwang at tsansa? Itong sa umpisa pa lamang, binabaluktot yung rules. Sa umpisa pa lamang, kami pinaparatangan ng walang basihan. So, he has only himself to blame. If you ask me. It was his actions, not ours, that led to this continuing disgraceful. Talagang nakakahiya ang Senado. Ako'y humihingi ng paumanhin, lalo na sa mga kababayan natin na talagang nalulungkot, na disgusted. We are very concerned and that's why we're looking for solutions dito sa
current impasse na ito. Ngayong araw na to, huling araw na ng inyong sesyon, at pag hindi pa rin dumalo yung majority block, ano na ho mangyayari, Senador? Well, we will see, no? Dahil sabi nga, hanggang sa ngayon, we are looking at, the solution really is to, tama naman si Senator Cayetano, yung primary, si Senate President, yung 13, no? Na magpasya, na palitan na siya. That is something we're still working on. Oo. And of course, tingnan natin, there are other legal remedies. May mga pagkakataon na dinala ang mga impasse na ganito o mga conflict within the Senate, Supreme Court. So we will see. Okay. We will exhaust all legal remedies to be able to address this impasse. Okay. At isa sa dahilan na hindi na pagpasok sa plenaryo, para daw hindi mapigilan yung Blue Ribbon Committee na naka-schedule bukas. Pakipaliwanag po, paano kung hindi sila papasok, hindi mapipigilan itong hearing na ito? Hindi totoo yan. Dahil unang-una, babalikan ko, may partial report, may mga pinapaimbestigahang mga kasamahan natin, ayaw nilang pirmahan. Oo. So hindi totoo yan. That is, ginagamit nila, minamaniobra nila, unfortunately, at pinalalabas na ang issue dito flood control. Hindi ho. Ang issue dito accountability. Oo. Ang issue dito yung pagpapawalang pagbabaliwala sa ating rules. Alam niyo, from day one, di ba? Yun na nga, uulitin ko. We are under attack, hindi naman pala. Kami daw nasa likod nitong pagbarilan, hindi totoo. Okay. Hindi ba? Senador, gusto ko lang malaman yung hiling nyo na mag-resign na si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ano epekto nito sa impeachment court na siya rin ang nagsisilbing presiding officer? Well, obviously, may epekto yan kung saan uupo. But again, nais nating ihiwalay itong impeachment trial at itong leadership issue. Although mahirap, hindi ba? But kung saan mananatiling impeachment court presiding officer, then we will have to work around that. Ibig sabihin, yan ang kailangan nating tanggapin. Pero dapat lang maging mapagbantay na hindi muli, pati sa impeachment trial, binabaluktot ang rules. Wag naman sana. Okay. Lastly, aaten ka sa Blue Ribbon Committee hearing bukas? Yes. Kinakailangan dahil kasama yan sa ating tungkulin. Pagka may hearing at ang isa pang tanong, actually kailangan din linawin, kaya gusto nating linawin doon, dahil hindi pa nabubuo yung Blue Ribbon Committee. Okay. You know, this is our second week o third week. Oo. Ang pagre-reorganize, ikaw alam mo yan, ang pagre-reorganize ng mga committees, previously umaabot ng 1 buwan at kalahati o hanggang 2 buwan. Oo. 9 session days, 12 session days, bago mabuo. We're only in our 6th session day since the di ba yung change of leadership. Oo. So yung Blue Ribbon Committee has not been properly constituted. Pero minamadali, sila ang nagmamadali Minadali nilang i-amend yung rules para sa video conferencing. Minamadali nila itong pagbubuo ng mga komite na hindi pa nabubuo. Para lang dahil mayroon din silang sinasabing, di ba, pakay. Di ba? So nakakalungkot. And that one we will have to clarify dahil ang notice sa amin, not as members of the committee. Oo. Ang notice sa amin is as senators. Dito sa Blue Ribbon hearing na ito. Ibig sabihin, hindi pa kami member, hindi pa constituted yung Blue Ribbon Committee. Oo. Tapos, again, a violation of our rules. Kaya, we will see tomorrow. We will argue that out. That's where we should raise these issues. Pero hindi namin pinagtatakpan. Sana wag tayong maniniwala sa pagbabaluktot. Hindi flood control. Sabi nga nung isa natatawa ako doon sa netizens natin under attack daw yung Senado. Tapos may plunder cases, hindi ba? Sabi daw, we are plunder attack.
Hindi daw under attack. Okay. Maraming salamat, Senate Minority Bloc Member Senator Kiko Pangilinan. Ingat po. Yes, maraming salamat at uli kami humihingi ng paumanhin. We want to work. 2 sa 4 sa mga bills kahapon. Tayo po ang nagsusulong 4 sa 8. Lahat ng 4 ay hindi natalakay. Kasama dyan yung extension services para sa farmers at fisher folk at yung pagbubuo ng Bureau of Agri-Co-op sa ilalim ng DA. Humihingi kami ng paumanhin at pasensya pero hahanapan natin ng solusyon. Hindi po tayo bibitiw. Yung Solid Block 11, solid po kami na naghahanap ng solusyon para dito sa impasse sa Senado. At wag po silang mawawala ng loob. Tuloy lang. We will find a solution and hopefully sooner rather than later. Salamat po. Samantala, sinikap din po namin mga kababayan, mga miyembro ng Senate Majority pero hindi sila available o walang tugon.